nandito naman po tayo guys sa ating pag-aalaga ng baboy. Diri ako guys, Sagol, Bisaya ning akong istorya, Tagalog, Bisaya. Nandito po tayo kasi kunin natin yung butas. Kay samtang napata diri guys, diri sa atong tapahan, mag-alili na ta og butas. Ang buta natin ay palitan na natin. Itong buta natin, ito yung dinadala natin sa bahay. Ito dito sa babuyan. Siyempre, magpalit muna tayo. Muna ni ang butas na isulod nato sa atong babuyan. Ito na yung buta na ipasok natin sa ating babuyan. O musulod na tayo dito sa atong baboy. Punta na tayo doon, pasok na tayo doon. Dito pa lang sa likod, siyempre nakabakod po yung ating kulungan ng baboy dyan. Yan, para hindi po dire-diretso yung tao na pumasok. Dito yung pintuan. Yung ating pintuan nakapadlock po yan. Yan. Pasok po tayo. At pagpasok naman natin dito, mayroon naman pintuan ulit. Siyempre, nakakandado din to, nakapadlock din to. Dalawang pintuan ang ating kulungan ng baboy. Bago tayo pumasok sa ating kulungan ng baboy, kailangan nakakapaglinis po tayo sa ating kamay. Yan. Maghugas muna tayo sa ating kamay. Dito may barita. Yan. Hugasan muna natin ang ating kamay bago tayo pumasok. Tapos na po tayo nakapaghugas sa ating kamay. Ngayon nakapaghugas na ako ng kamay, papasok na tayo sa ating baboy. Ito na po yung ating alaga na sikiat. Oh, malaki na sikiat. Yan po ang ating alagang sikiat. Ngayon po ay ikalimang buwan na natin sa ating baboy na sikiat at malapit na po siyang magiging inahin. Kaya hintay-hintay na lang po kayo. At ngayon ay dapat natin itong pag-usapan ang malalang pangyayari dito sa atin, ang sakit na ASF. No? Maingat po tayo dyan kasi baka maulit na naman ang sakit sa ating baboy dito. Kaya sa akin ngayon ay nag-iingat na po tayo sa ating pag-aalaga ng baboy. Ngayon ay magpakain muna tayo sa ating alagang baboy. Ang pinapakain ko sa aking baboy ay hog grower na kasi maglilimang buwan na po yung ating alagang baboy. Yan. At yung tubig na nilagay natin ay dala ko talaga sa bahay kasi dito balon lang
mag-ingat na tayo dahil baka mayroon pong mga tao na papasok-pasok dito, baka magkaroon po ng virus ang ating balon. Kaya doon na lang tayo sa bahay kasi mas maganda yon dahil naka ano po yon, yung gripo. Galing talaga yon sa ating water station at syempre naka-chlorine po yung tubig na yon. Yan po ang ating ginamit dito po. Usapan naman tayo ng ASF. Kasi guys, dito sa amin ay nandito naman ulit, malapit sa amin ang ASF. Mula sa kulungan, dito po, doon po, mga 50 meters ang layo na mayroon na pong sakit na ASF. Kaya ako, tudo ingat talaga ako para po maiwasan natin na hindi po makapunta sa atin ang virus. Guys, dati kasi namatayan na po tayo ng baboy dito. 2 inahin at saka mga biik. Lahat po talaga yun nawala. Wala po ako kahit isang sentimo na naibalik sa akin. Balik zero po ako. Kaya ngayon, todo ingat na naman ako sa aking pagbalik sa aking pag-aalaga ng baboy. Gusto ko na hindi na ulit magkasakit ang aking baboy kasi hindi basta-basta na mamuhunan po tayo ng pagpapalaki ng baboy, lalo na kapag wala po tayong puhunan. Napakasakit kung mangyari naman ulit sa akin ang nangyari dati. Kaya guys, dati kasi parang kampante lang po talaga ako. O bukas, wala po akong bakod. Talagang kahit sino pwedeng makatingin sa aking alagang baboy. Pero ngayon, mayroon naman akong bakod. At dito sa harapan guys, mayroon naman din akong gero na kaharang naman sa ating alagang baboy. Hindi na basta-basta na makalapit yung ating mga tao na bumisita dito. Hindi na po makalapit yung mga hayop, lalo na sa aso, mayroon po mga galang aso. Baka po yun ang nagdadala ng virus. Hindi na po siya makakapasok dito sa ating kulungan. Kaya, todo ingat na po ako. Pero kapag nangyari talaga ulit sa akin ang magkaroon ng ASF, ay baka hindi na tayo magkaroon pa ng panahon na makapag-alaga ulit. Kasi, syempre, puhunan po ang ating dapat nating kunin muna. Kaya, hindi po tayo basta-basta makabalik ulit ng pag-aalaga. Kaya, ipaisa Diyos na lang ang aking alagang baboy. Kung ibigay sa Diyos ito para sa akin, ay kung mayroon pong nawala sa atin, hintayin na lang natin na kung ano po ang kapalit. No? Kaya guys, todo po tayo ingat sa ngayon. Tingnan natin kung tapos na ba kumain ng ating baboy o tapos na po guys. At kailangan kong hugasan muna yung pinagkainan niya. Ito po tayong pambanlaw na may sabon. Hugasan talaga natin yung ating pakainan para yung pagkira na fish ay matanggal po para hindi po mapanis.
Banlawan talaga natin ng mayroong sabon ng ating kulungan ng baboy. At ngayon ay ikalimang buwan na ng ating alagang baboy. Tudo pa rin tayo sa ating pag-aalaga. At i-update naman po kayo sa susunod na buwan kung kumusta na ang ating alagang si Kiat. At dito na lang po ako at maraming salamat sa inyong suporta. God bless po sa inyong lahat. Bye!